Let us pray. Totoo, Panginoon, kayo ang nais naming lapitan sa lahat ng ito. Turuan niyo po kami anong ibig sabihin ng inyong pagiging Ama sa amin at turuan niyo kami, Panginoon, na magpasakop sa inyo bilang inyong mga anak. Pagpalaan niyo po ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung may imagine nyo, marahil isa sa pinakamasarap na tagpong makita ay kapag ang isang tatay ay kinakarga o kalong ang kanyang anak at marahil pinapakita niya ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Maaring sila'y naglalaro o ginagabayan niya, pero napakagandang tagpo nito. At ito rin po ang binabanggit sa Biblia. Of course, madalas binabanggit din sa Bible ang pag-ibig ng isang nanay. Pero for this particular time, since ang ating focus is about the fatherhood of God, makikita natin na ginagamit ng Diyos para ipakita sa kanyang banal na kasulatan ang isang larawan ng maawaing ama sa kanyang anak para ipakilala sino siya bilang Diyos sa kanyang mga anak katulad natin. At makikita niyo po sa larawang ito, dapat nating maramdaman kung tayo mga tatay, at marahil kahit sa mga nanay, napakalaking pribilehiyo nito para tayo ay gamiting halimbawa o ilustrasyon ng Diyos ng relasyon niya sa kanyang mga anak. So, in one sense, nakakamangha para isipin na ginagamit ng Diyos ang mga tatay bilang halimbawa ng pagiging Diyos at Ama niya sa atin. Pero higit pa dito, huwag masentro sa mga tatay ang pag-aaral natin. Of course, we greet each one a happy Father's Day. Pero sana, higit pa sa pagiging tatay natin, na madalas, di ba, pagka may celebration, lahat ng buhos sa nanay pag Mother's Day. Kapag sa tatay, sa kanya lahat ang buhos. Pero hindi Pag tinignan niyo ang Biblia, ginagamit na ilustrasyon. Bakit? Para magpakita ng mas malaking katotohanan at yun ang pagiging ama ng Diyos. Ang pinakamabuting ama at pinakadakilang ama sa lahat. Wala nang higit pa, kundi sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag pinag-usapan yung the fatherhood of God o ang pagiging ama ng Diyos, dapat ito magpaalala sa atin ng Diyos ay hindi malayong Diyos. Gusto niya na maging malapit sa atin. Kung tutuusin, yun nga ang dahilan kaya siya dumating dito sa mundo para ang tao ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Gusto ng Diyos ang tao mapalapit sa Kanya. Bakit? Sapagkat doon lamang natin mararanasan sino siya sa buhay natin bilang isang mapagmahal at personal na Diyos. Kung sa magulang, dapat malapit sa mga anak, lalo naman ang Diyos natin na walang katulad. Napakasarap na magkaroon ng ganitong relasyon sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos at yung kukup niya sa atin, sa ating mga mananampalataya, kung paano binibigyan niya ito yung biyaya at tinatanggap niya tayo bilang kanyang mga anak, ito ang paraan ng Diyos para tayo ay lumapit sa microphone. Okay. Ito po ang paraan ng Diyos para tayo ay lumapit sa Kanya at magkaroon ng isang tunay na relasyon. Ginagamit natin yung larawan na parang bata na lumalapit sa kanyang tatay. Di ba? Kaya nabuo yung term sa Bible, childlike faith. Pananampalataya gaya ng isang bata. Pag ang bata nagtiwala, sigurado, maniniwala yan. Kaya huwag daw tayong mangangako na parang sinabi lang natin tapos di natin tutuparin. Usually, ang mga bata, maghihintay. At yun po ang kailangan natin bilang mga anak ng Diyos. Bumalik ganong pananampalataya. Bumalik tayo dun sa ganong malalim na pagkakilala sa Diyos na hindi lang nakilala natin siya minsan,
na. Hindi po. Gusto ng Diyos, balik malim pa sa isang pagkakilala sa Kanya. Ang tanong, meron ka sing pagkakilala sa Diyos? Meron ka na malalim na personal na relasyon sa Kanya at masasabi mo nga bang siya ang iyong ama at ikaw ay Kanyang anak? Ang magiging bunga nun, magkakaroon tayo ng mataas na paggalang sa Diyos at makikita natin, lahat pala ito nagmumula sa Kanya. Napakahalaga, mga kaibigan, mga kapatid. Lalo na, yung relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo. Again, ang pag-aaral na to dapat magbunsod sa atin para makita natin ang katangian ng Diyos at gaano kahalaga na magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya. Ito po yung tinatawag nating foundational truths. Ito yung katotohanan na dapat pwedeng latagan ng iba pang katotohanan sapagkat ito ay patungkol sa katangian ng Diyos at sa ating relasyon sa Kanya. Wala na pong masihigit pa dyan. Kahit yung mga pangarap natin, kahit yung mga binubuo nating pamilya o buhay, wala nang masahalaga pa kundi sa Diyos na ito at ang pagkakilala sa Kanya. At bilang pag-aaral sa pagiging ama ng Diyos sa atin, kailangan maunawaan natin ang ilang mga katotohanan. Una, mas gusto ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya kesa maging malayo. Uulitin ko yun. Mas gusto ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya kesa maging malayo. God prioritizes intimacy over distance. May mga taong hindi mapaniwalaan ito, lalo na kung masama ang kanilang karanasan sa kanilang tatay. Kung di sila malapit sa kanilang tatay o marahil takot sila sa kanilang tatay, hindi nila ma-imagine paano ang Diyos magiging ama at paano kung magiging malapit sa Kanya. Kaya pagpapala, kung kayo, merong mga ama na malapit sa inyo at pwede niyong pagsabihan ng inyong kalooban, blessing yun. Pero higit pa sa Diyos, na kilalang kilala tayo. Ito yung konsepto na ginawa ng Panginoong Hesukristo na pinakamalapit nung siya mismo, pagdating na dito sa lupa, ay tinawag niya ang kanyang ama na Aba, Ama. Wala pang gumawa nun bago ang Panginoong Hesukristo. Yung daw Aba is a very, very familiar term, napakalapit na pagtawag. Parang sa isang batang tumatawag, Daddy o Papa. Ganun. Napakalapit na pagtawag. At pinapakita ang pagiging malapit sa Diyos at kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa Kanyang mga anak. Natandaan niyo po, sa bansang Israel, tinatawag din nila ang Diyos bilang Ama, pero bilang isang bansa. Yun ang pagkakilala nila sa Diyos. Ang Diyos na lumikha sa kanila at bumuo bilang bansa, pero yun ang kanyang pagiging ama sa kanila. Ama ng isang bansa. Kaya po sabi sa Exodus chapter 4, verse 22, iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Itinuring ng Diyos ang bansang Israel na kanyang anak. Kaya gano'n na lang ang pagmamalasakit niya sa bansang ito. Iningatan niya sila, pinalaya niya sila mula sa pagkaalipin. Walang katulad ang bansang Israel pag ikinumpara niyo sa ibang mga bansa. Pero, iyon ay pangkalahatan. At pwede rin, marami sa atin, yun ang pagkaalam, oo, ang Diyos ay Ama, pero Ama siya ng lahat. Parang tayong dumadalo ngayon, ama natin siyang lahat. Pero hindi ka nagtitiwala sa isang personal na paraan. Yun po ang gustong ituro ng Panginoong Hesukristo. Kaya pagdating sa Mark 14:36, titingnan niyo po ang Mark 14:36, ito ang kanyang sinabi, and He said, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but
what you will. Sa Filipino. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito na marahil ang isa sa pinakamahirap na tagpo sa buhay ng Panginoong Jesucristo bago siya tumungo sa krus. At alam niyo, sa sobrang hirap na kanyang nararanasan, yung kanyang pawis naging dugo. Pero dito niya binubuhos ang kanyang damdamin sa kanyang Ama, na kanyang tinatawag, Aba, Ama. Wala siyang ibang pwedeng pagbuksan ng kanyang damdamin. Tumawag siya sa kanyang Ama. At syempre, alam ng kanyang Ama, ang nararamdaman niyang bigat, ang hinagpis, at kung pwede lang, sabi niya, tanggalin niyo na, Ama, ang sarong ito, yung dadaanan niyang kahirapan. Pero, sa kahuli-hulihan, nagpasako pa rin siya sa Ama, at sinunod pa rin niya ang kalooban ng Ama. Ganun kalapit ang Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Pero alam niyo ba, ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay pwede rin nating maranasan kung tayo ay kikilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Binibigyan din tayo ng karapatang tumawag sa Diyos bilang Aba, Ama, kung magkakaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Yan po yung sabi sa Galatians chapter 4, verse number 6. Ano po yung Galatians 4:6? At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Pribilehiyo lang ito ng mga tunay na mga pinanganak na muli. Pribilehiyo lang ito ng mga nagsisi ng kasalanan at kumilala sa Panginoong Jesucristo. Nasa kanila ang Espiritu ng Diyos, pwede na nilang tawagin ang Diyos na Ama. Marahil kumikilala sa Diyos at marami nagdadasal sa panahon natin, pero hindi lahat ay binibigyan ng karapatang tawagin siya bilang Ama. Kaya wag po nating baliwalain ang malaking pribilehiyong ito. At kung nakikita mong napakasarap manalangin at ibinigay sa atin ng Diyos to, huwag nating baliwalain yung panahon ng pananalangin. Palagi tayong lumapit sa Diyos na ating Ama. So una, gusto ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya, hindi ang lumayo. Pangalawa, God as our Father wants to provide for our needs. Ang Diyos bilang Ama ay gusto na ipagkaloob ang lahat nating pangangailangan. He is our Jehovah Jireh, the Lord who provides. Walang anumang bagay na hindi pwedeng ipagkaloob ng Diyos, lalo na kung makakabuti sa atin. Gusto ng Diyos na magkaloob. Kilala niya ang bawat isa, pinapanood niya tayo. At ang tanong, sa Kanya ba tayo umaasa para sa lahat? Maliit man o malaki? Siya ba ang tinatawag nating our ultimate provider? Siya na ba ang tagapagbigay ng lahat sa buhay natin? O mas may inaasahan pa tayo? That is the problem of many people. Hindi ang Diyos ang tunay na inaasahan ng lahat. Pero dahil mabuti ang Diyos, gustong niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Kesa naman kung kani-kanino ka pa tumatawag. Ano ba? Isipin nyo naman, kung kayo may magulang, at kaya naman ng magulang nyong ibigay para sa ikabubuti nyo, ma-appreciate ba nung kung tatawag kayo sa kapitbahay nyo para humingi? Ba't hindi mo sabihin sa akin, anak? Isipin nyo yan. Lalo naman sa Diyos, kung talagang siya ang kinikilala nating Ama. In Luke chapter 12, verse number 32, ito po ay encouragement ng Panginoong Jesucristo. Paghihikayat ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Bakit? Sabi niya, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Natatakot ka ba ngayong lumapit sa Diyos? O nag-aatubili ka ba? Ang paalala, huwag kang matakot kahit ano pa yan.
Pwede kang lumapit sa Kanya. Bago mo pa sabihin, alam na niya, mas masarap lumapit sa Diyos. At nagustuhan ko yung sinabi ni David Guzik sa talatang ito. Sabi niya, they were little, but they were a flock. Meaning they have a shepherd. Better a little flock with a good shepherd than a big flock with a hireling. Oo, totoo. Sa panahong ito, lalo na sa mga alagad ng Panginoon, maliit pa silang kawan. Pero, tinuturing sila ng Panginoon, kawan niya, sa Kanya sila. Kaya nga tama yung sabi niya, mas mabuti pa daw, maliit lang ang grupo, pero totoong kawan ng Diyos at siya ang kanilang totoong pastol, kaysa naman malaking kawan yan, pero ang kanilang pastol ay bayarang pastol o nagpapastol-pastulan lang. Di ba? Kasama ka ba sa mga totoong tupa ng Panginoon na handang kumilala sa ating dakilang pastol? O kagaya ka rin ng karamihan, sama-sama lang, pero hindi mo siya kilala sa buhay mo. Pinakamahalaga yun, mga kapatid, mga kaibigan. Anong sabi doon? Ba't daw tayo hindi dapat matakot? Notice the phrase, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sa panahon kasama nila ang Panginoong Jesucristo, kinilalan nila siya na hari. Siya ang nangunguna sa kanila. Wala nang higit pa. At naranasan nila kung paano ang ibig sabihin na siya ang mamuno at anong benepisyo nito para sa buhay nila. At para sa atin, kahit sa panahon ngayon, pwede nating makilala ang Panginoong Jesucristo na hari ng buhay natin. Siyang may hawak sa lahat sa buhay natin. At ano ang kanyang kayang ipagkaloob. Kinikilala mo ba siya bilang hari? Alam niyo, pag natutunan yung kilalanin ng Diyos bilang Ama, bilang hari, bilang lahat-lahat, kahit yung mga mamunting mga pangangailangan natin, sa Kanya natin iaasa at ipagkakatiwala habang sinusunod natin siya. Nag-aalala ba kayo sa inyong araw-araw na pangangailangan? Nag-aalala ba kayo minsan sa mga bayarin? Nag-aalala ba kayo sa mga tuition fee? Tanda naman, simula na ng pag-aaral. Marami ka ba kayong inaalala sa buhay? Sabi ng Panginoon, kung talaga siyang kinikilala natin, siya ang bahala sa lahat ng iyon. Sabi sa Matthew 6:31 and 32. Matthew 6:31 and 32. Huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit, na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Di ba tama naman? Minsan, big deal sa atin yan, mga bagay na, at hindi masama mag-ayos. Kaya lang, sobrang minsan mo problema, isusuot lang. Hindi masamang maghanap ng kakainin. Pero masyado tayong nag-aalala, wala pa yung bukas, iniisip na natin. Ang tanong, kinikilala ba natin ang Diyos at sinusunod ba natin siya? Ginagamit ba natin yung lakas na pinagkaloob ng Panginoon para magtrabaho at gagamitin niyo para isupply ang ating pangangailangan? Kung binigay na nga niya yung pinakamahalaga sa lahat, yung kanyang anak, hindi pa ba niya ibibigay yung ating araw-araw na pangangailangan? Doon niyo makikita ang pagiging Ama ng Diyos sa atin at gaano tayo nagtitiwala. Kung mas madalas pa tayong mag-alala at magreklamo kaysa lumapit sa ating Ama, talaga bang kinikilala natin siya bilang Ama? Kayo na po ang makakasagot niyan. Depende kung ano ang relasyon natin sa Diyos. So makikita nyo, gusto ng Diyos maging malapit tayo sa Kanya, huwag lumayo. Gusto ng Diyos ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. At gusto ng Diyos bilang Ama na bigyan tayo ng Kanyang biyaya at arugain tayo bilang Kanyang mga anak. The grace and adoption of God. Tandaan niyo po,
Hindi automatic na pag pinanganak ka sa mundo, anak ka na ng Diyos. Maraming mga tao nagsasabing ganyan, lahat naman tayo anak ng Diyos. Well, in one sense, mamaya makikita natin, pwede. Pero hindi sa totoong kahulugan sa Biblia ng pagiging anak ng Diyos at siya ang ating Ama. Oo, nilikha tayo ng Diyos, pero hindi lahat ay kumikilala sa Kanya. Kaya hindi lahat maituturing na totoong anak ng Diyos. Kailangan nating dumaan sa proseso ng pagsisisi ng kasalanan at pagkilala sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas at doon natin mararanasan kung paano tayo magiging anak ng Diyos. The doctrine of adoption. At kapag nangyari yon, lahat ng pwedeng ipagkaloob ng Diyos, nasa atin na. Colossians chapter 1, verse number 12. Bakit daw dapat magpasalamat sa Diyos bilang Ama? Sabi doon sa Colossians 1:12, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat makibahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Tingnan nyo, ang Diyos na tumawag sa mga makasalanang tao para iligtas tayo, ginawa rin tayong tagapagmana. At kasama tayo ng iba pa na mga anak niya sa buong mundo at sa buong kasaysayan. Napakabuti ng Diyos. Hindi lang natin siguro na nauunawaan o binabaliwala lang natin siya kasi palagi siyang mabuti sa atin. Di ba? Hindi natin nalalaman kahalagaan ng hininga. Kasi palagi namang available lang malibang mahirapan kang huminga. Hindi natin naisip gaano kahalaga yung tubig, malibang mawalan tayo ng tubig. Hindi natin naisip bawat dugong dumadaloy sa katawan natin mahalaga, malibang merong mangyari sa iyong puso. Madalas nating baliwalain sa sobrang dami ng kabutihan ng Diyos. Pero tingnan niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, bago pa tayo nilikha ng Diyos, kasama na tayo sa plano niya. Lalo na kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. At hindi natin kayang isipin to. Talaga, bago pa ako ipanganak sa mundo, may plano na sa akin ng Diyos. Oo. Ganun. Kabuti ang Diyos. Ganun. Makapangyarihan ng Diyos. Ganun. Karunong ang Diyos. Bakit? Yun mismo ang sabi sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verses 3 to 5. Isang dahilan naman ng pagpapasalamat, sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. Maraming pagpapala ang Diyos sa ating pisikal, pero tandaan niyo po, higit pa sa pisikal na pagpapala, mas marami pa siyang spiritual na pagpapala na hindi natin nasusukat at hindi natin minsan na-appreciate. Ang daming binibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At sabi niya, verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Bago palikhain ng Diyos ang lahat, nasa isip at puso na tayo ng Diyos. At kapag nag-sink in ang katotohanan ng yun at ng unawa mo, magugulat ka at sasabihin mo, Panginoon, salamat. Pwede namang hindi nyo na ako iniisip, pwede nyo namang hindi na ako nilikha, pwede namang wala na kayong ginawa sa buhay ko. Pero salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig. Ganun kabuti ang Diyos na kadalasan nakakalimutan natin. At ito pa, sabi niya sa verse 5, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa managaling ng Kanyang kalooban according to the good pleasure of His will. Hindi dahil gusto natin, kasi gusto ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat. May mas bubuti pa ba sa Diyos? Wala na. At bakit ginamit yung term adoption o pagkukup-kup? Kasi dahil sa kasalanan, napalayo tayo sa Diyos.
Pero dahil sa ginawa ng Panginoong planong ipadala ang kanyang anak, pwede tayong alisin ng Diyos sa pagkabihag sa kasalanan, anak ng kadiliman, para maging anak ng kaliwanagan. Kaya ang tao kailangang ipanganak muli kung magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Huwag kang makontento na pinanganak ka na minsan, pero hindi mo nakilala ang tagapagligtas. Ibabalik ko ang tanong, naranasan mo na bang ipanganak na muli? Wala nang masahalaga pa. Kapag dumating ang Diyos sa buhay mo, at siya na ang nagmamay-ari sa'yo. Gusto ng Diyos na maging malapit tayo sa Kanya, huwag lumayo. Gusto ng Diyos ipagkaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan, at gusto ng Diyos maranasan natin ang Kanyang biyaya at pagkukupkup. At pang-apat, mapagmahal ang Diyos, pero ang Kanyang pagmamahal ay nagdidisiplina rin. Loving discipline. Kung paano ang isang matinong tatay na talaga nagmamahal sa anak, ay hindi hahayaan ng kanyang anak na magpakalayo-layo at maging mapariwara ang buhay, lalo ang Diyos na nagmamahal, hindi niya po pwedeng hayaan ang kanyang anak na magpatuloy na gawan ang sarili niya ng kasamaan dahil ayaw niya na sa Diyos. Ang totoong anak ng Diyos, ibabalik niya sa Kanya. At kung kinakailangang disiplinahin, gagawin ng Diyos dahil mahal niya ang Kanyang anak. Wala nang mas lilinaw pa dito, kundi sa Hebrews chapter 12, verses 6 to 7. Hebrews 12, 6 to 7. Anong sabi? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Tingnan niyo, hindi didisiplinahin ng Panginoon yung hindi sa Kanya. Parang kung ang tatay, hindi didisiplinahin yung anak ng kapitbahay niya, hindi naman niya anak yun eh. Ganon din ang ama. Yung totoong anak niya, ang kanyang didisiplinahin. Sabi sa verse 7, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Pwede ba na kung totoong anak mo yan, babaliwalain mo? Hindi mo didisiplinahin? Kung sa magulang, pwedeng magpabaya, ang Diyos hindi pabayang anak. Hindi pabayang ama ang Diyos. Sigurado, kung totoong anak niya yan, kailangang turuan niya. Kailangang ibalik niya sa tamang landas. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Kaya daw magpasalamat tayo. Habaan natin yung ating pagpapasensya at pagtitiwala sa Diyos na hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Dadaan man tayo sa pagsubok, pero dahil sa pag-ibig yan ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa mabuting Ama natin. At panlima, kung paanong naging mabuti ang Diyos sa atin bilang Ama, maipapakita din natin yan sa ating buhay at relasyon sa ibang tao. Imposible na hindi mabago ang buhay natin at hindi natin naisin na ipakita ang kabutihan ng Diyos sa iba kung tayo kinilos ng Panginoon. So in the fifth one, paano ba natin na ipapakita sa iba ang kabutihan ng ating Ama sa atin? How are we reflecting the Father's goodness to us, to others? Tingnan niyo po yung Luke chapter 6, 35 to 36. Luke 6, 35 and 36. At dito makikita nyo, ano ba ang motibasyon para gawin ang tama? Ang motibasyon ay dahil sa Diyos. Anong sabi doon? Luke 6:35 to 36, datapwat
ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti. At kayo magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Yung general goodness of God goes to everyone. Hindi niya nililimitan yung araw para sa lahat yan. Anak man niya yan o hindi. Yung hangin para sa lahat yan. Kumikilala man sa kanya o hindi. Mabuti ang Diyos sa lahat. Hindi nga lang siya kinikilala ng lahat. In much the same way, makikita niyo sa talatang ito, yung paggawa natin ng mabuti sa iba, kahit na hindi gumagawa ng mabuti sa atin, hindi batay sa ating pakiramdam. Hindi dahil sa gusto mong gawin lang, dahil meron tayong sinusunod ang ating Ama na mabuti sa lahat. Dito pumapasok yung term like Father, like Son. Kung ano yung Ama, ganun din ang anak. Gustuin nating siya ang sundin. Mahirap tong gawin, mga kapatid. Yung magpatawad sa nanakit sa'yo, o yung umaaway sa'yo, ituturing mo pa rin na maayos ang relasyon. Mahirap yan. Maliban na ang Espiritu ng Diyos ang magturo sa atin. So we have a very, very good example sa pamamagitan ng ating Diyos, na ating Ama. Now ito, yung binabanggit ko kanina, in one sense, dahil nilikha tayo ng Diyos, lahat tayo, sa ganung aspeto, pwede nating tawagin ng Diyos bilang Ama na lumikha sa atin. Bakit? Yan po ang sense sa Isaiah 64:8. Isaiah 64:8, anong sabi? Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama, kami ay luwad, yung putik, clay. At Ikaw ay aming magpapalayok, at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. So, by virtue of creation, dahil nilikha tayo ng Diyos, nararapat lang kilalanin natin siya bilang manglilikha, and in that sense, siyang ating Ama na lumikha sa atin. So kaya siguro sinasabi ng iba, lahat naman tayo anak ng Diyos kasi lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero tingnan niyo ang pagkakaiba dito. Kinikilala nila na ang Diyos ang lumikha at kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sa ating mga nilikha. Hindi tayo ang gagawa at pasusunurin ng Diyos. May pagpapasakop na wala sa karamihan. Hindi na nga inaalala ang Diyos, hindi pa kinikilala ang Diyos bilang tagapaglikha. So malaki problema na maraming tao, di ba? Kaya hindi nila iginagalang ang Diyos. Pero huwag tayong makontento na lahat tayo nilikha ng Diyos at sapat na yun para tayo tawaging anak ng Diyos at siya'y ating Ama. Hindi po. Gaya na binabanggit natin, isang paraan lang para tayo ay maging tunay na mga anak ng Diyos at yun ay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano pong sabi sa Galatians chapter 3, verse number 26? Galatians 3:26. Maraming tao gustong tumigil sa unang bahagi. Ano ba yung unang bahagi? For ye are all the children of God. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Hindi po doon natatapos yun. Anong sabi? For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang tunay na tinuturing ng Diyos na kanyang anak, yung mga nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, nagsisi ng kasalanan at nakita nilang si Jesus lang ang tagapagligtas. Panginoon, kailangan ko po kayo, iligtas niyo po ako. Ipinanganak na muli. Yun ang mga totoong anak ng Diyos. Yun din po yung sinasabi sa John 1:12. Sino mang sumasampalataya sa Kanya, sila itinuturing ng Diyos sapagkat ipinanganak silang muli ng Diyos. Kakaiba sa mga taong ayaw tanggapin si Jesucristo. Sabi sa Romans chapter 8, verse 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin
upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng spirito ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Aba, Ama. Alam niyo yung spirito ng pagkaalipin, yun ang dating buhay natin sa dyablo, sa kasalanan. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo, pinalaya niya tayo dun sa pagkaaliping yun. At kung tayo daw ay malaya dahil sa Panginoong Jesucristo, siguradong malaya ka na. Wala nang mas makapangyarihan pa sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, kung may mga bagay na umaalipin sa atin ngayon, hindi mo matakasan ang kasalanan. Marahil anumang bagay na balik ka ng balik, alam mong hindi gusto ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo may kapangyarihan magpalaya. At hindi na tayo binigyan ng spirito ng pagkaalipin para muling matakot. Bagkus, ang binibigay sa atin, spirito ng pagkukupkop. Tinuturing tayong anak. At alam niyo ba, sa panahon nila, yung inampon, kapareho ang karapatan sa tunay na anak sa tingin ng batas. Lahat ng pagmamayari ng magulang, matatanggap ng inampon. Kapareho din ng tinatanggap ng totoong anak. At ganun ang ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. Itinuring tayong totoong mga anak. Hindi na tayo kakaiba sa Kanya. Napakasarap na maranasan ang totoong pagiging anak ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Ito ang inilalagay niya sa ating puso. Kaya napaka-natural tumawag sa Diyos. Galatians 4:6, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang spirito ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Alam niyo ba, pinaka-natural sa isang Kristiyano ang tumawag sa kanyang Ama sa langit. Kaya yung pananalangin, napakasarap at pinaka-natural sa isang tunay na pinanganak na muli. Hindi natural yan sa mga nagpapanggap lang na Kristiyano. Talaga bang na-enjoy nating lumapit sa ating Ama sa langit? Talaga bang na-enjoy natin yung pakikipagtagpo niya sa atin at wala nang mas magiging mahalaga pa sa atin kundi ang panahon natin sa Diyos? Mga kapatid, ito po ang nais ng Diyos na maranasan natin sa buhay natin kung totoong tinubos na tayo. At kung hindi nyo pa nakikilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon na yun. Huwag nyo nang ipagpabukas sapagkat hindi nyo alam kung may pagkakataon pa kayo na tumawag sa Kanya. Alam nyo, marahil isa sa mga pinakamalinaw na kwento na binigay ng Panginoon sa Biblia sa pagiging mabuting ama. Alam nyo to, the parable of the prodigal son. Ang talinhaga ng alibughang anak. Una, makikita nyo doon, yung tatay, inalagaan niya yung kanyang mga anak hanggang lumaki, magkaisip. Lahat ng pangangailangan nila binigay niya. Napakabuting ama. Dumating ang panahon, nagkaroon na sila ng isip, pero yung pangalawang anak, hinihingi na yung kanyang mana. At sipin nyo, gaano kasakit sa isang tatay yon, nabuhay ka pa, hinihingi na yung mana. Diba kadalasan kapag namatay, yung magulang, tsaka bibigay yung mana? Hindi ayoko. Ayoko na maghintay. Ngayon na. Binigay ng tatay. Masakit yon. Pero ginawa niya, binigay niya. At yun nga naisip ko, kung pagdating sa relasyon natin sa Diyos, gaano ba natin pinapahalagahan lahat ng pinagkakaloob sa atin ng Diyos? O parang wala lang kwenta sa atin iyan? Turuan tayo ng Panginoon na maging mapagpasalamatin at magpahalaga sa anumang kanyang pinagkakaloob. Hinayaan niya ang kanyang mga anak na gumawa ng desisyon kahit magkamali. Bakit? Doon lang sila matututo. Alam niyo ang kwento, nilustay ng anak ang kanyang mana, nagpakasarap. At gano'n naman, kapag ang anak, o kahit sino man sa atin, pag hindi tayo marunong humawak ng pera, pag nagkaroon ka ng malaki-laki, ubus agad yan.
Kala mo, one day millionaire. Di ang daming kaibigan. Lahat, sagot niya. Dumating ang taggutom, taghirap, famine, ubus. Wala na siya magawa. Kailangan niyang kumain, kailangan niyang mag-survive, na masukan, wala nang mapasukan, kundi sa tagapag-alaga ng baboy. At sa sobrang hirap, kahit yung pagkain ng baboy, kinakain na niya. At sa pinakamababang antas ng kanyang buhay, doon niya nakita, bakit yung mga alipin ng tatay ko, masarap ang kinakain. Nabuksan ang isip niya, babalik ako sa tatay ko. At kahit sabihin kong, tay, wag niyo na lang akong ituring na anak, kahit alipin na lang. Wala na siyang ibang magagawa at pupuntahan. At habang nire-rehearse niya yan, naglakad siya, bumalik. At malayo pa lang, nakita na nung tatay. At imbis na yung galit ang manaig, tumakbo yung tatay. At niyakap siya. Makikita niyo yung pagmamalasakit ng tatay, araw-araw, tinitingnan niya kung babalik niya yung anak. Mahal niya yung kanyang anak. Pero kailangan dumaan ito sa pagsubok para mabuksan ng kanyang isip, kailangan ko pala yung tatay ko. At niyakap siya, hinalikan. At kahit anong sabi ng anak na, gawin niyo na lang akong alipin, hindi. Pinakuha ng tatay yung pinakamagandang kasuotan. At iniutos niyang ipapatay ang baka. Binigyan siya ng singsing at magkakaroon sila ng pagdiriwang. Anak pa rin siya ng kanyang tatay. At alam niyong kwento, mahal din ng tatay yung kanyang unang anak na nagselos. Ako, palagi niyo kong kasama eh. Itong umuwi niyong anak na matigas ang ulo eh. Bumalik lang, pinaghanda niyo. Ang sagot ng tatay, anak, palagi kitang kasama, kaya lahat ng meron ako sa'yo. Hindi ka naghirap kagaya ng kapatid mo. Nakita niyo yung puso ng tatay. Ang nakita niya, yung pagpapakumbaba ng kanyang anak. Pwedeng patay na siya, pero ngayon nabuhay. Pwedeng wala na siya, pero ngayon nabalik. San ka sa dalawang klaseng anak na ito? Ikaw ba, yung matagal ka nang lumalayo sa Diyos, at iniisip mo, hindi mo siya kailangan. Meron ka namang talino, meron kang lakas, lahat nagagawa mo sa buhay. Mukhang matagumpay ka naman. Anong pangangailangan mo sa Diyos? Hanggang dumating ka sa panahon, hindi mo pala kaya lahat. Kailangan mo pala siya. Ikaw ba yon? Ang kwentong ito ng prodigal son ay patungkol sa isang makasalanang nagsisisi. At tandaan niyang aminin, Panginoon, sa tagal ng panahon, binaliwala ko kayo, patawarin niyo po ako. Kung ganun ka, huwag kang matakot lumapit ka pa rin. Mas gusto ng Diyos na nagpapakumbaba at inaamin sa Kanya, makakasumpong ng kapatawaran at buhay na walang gan. O ikaw yung unang anak, marahil, palagi kang andi dito. Tapat ka naman, di ka kagaya ng iba na gumagawa ng mga krimen. Maayos nga ang buhay natin eh. Pero hindi mo rin napansin, sa matagal na panahon, andyan ka lang. Hindi naman ganun kahalaga ang Diyos bilang Ama. Basta ginagawa mo lang duty mo, pero wala nang init yung puso mo. Hindi na siya ganung mahalaga. At wala ka ng desire para parangalan o papurihan siya. Parang lahat na lang, ganun na lang. The show must go on, normal na lang. For a long time, ganun ang marami sa atin. Kailangan pa rin natin mga kapatid, bumalik sa Panginoon at humingi ng tawad. Napakabuti niyang Ama. At wala nang pinakamasarap kundi maranasan natin kung gaano kabuti ang ating Ama na pinadala niyang kanyang anak. At tandaan niya tayong yakapin. Ano man ang ating pagkakamali, ano man ang ating kahinaan. Napakabuti ng ating Diyos. Sana, paalalahanan tayo ng Diyos. Tayo po mananalangin. Purihin ang inyong pangalan, aming Panginoon.